Ano pong gagawin natin ngayon sa Health Department at nakiusap na yata at may direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos sa inyo po sa Health Department na paigtingin pa ang pagbibigay ng mas malaking benepisyo, sweldo, pabahay, scholarship sa mga anak ng ating mga nurses, mga healthcare workers para hindi na sila mangibang bayan. Asek. Actually, Aljo, hindi lahat sila nangingibang bansa. Marami sa kanila nasa Pilipinas pero wala sa loob ng ospital at nasa call center. Yun pa. Oo. So ano po ang 'Di ba? Oh. Yung ating health labor market kasi ibang-iba yung datos, no. Nakikita natin na sa totoo lang merong 713,370. So meron tayong 700,000 lisensyadong doktor, nurse, wife. Oh. Pero ang alam namin na nagpa-practice talagang nasa loob ng ospital at klinika ay 307,257 lamang. Ang iba sa kanila ay nasa ibang mga profesyon, no? Ibang mga trabaho. Kunyari, nasa business process outsourcing, yung mga call centers, yung mga medical transcription, ano ito, mga lisensyado to? At ito yung mga inaaral natin na tama ka, Aljo, ano bang gagawin natin para wag sila lumabas, no? Oh. Well, actually, wag kami. Ako, isa akong doktor rin, pero hindi ako gumagamot ng tao na individual. Actually, nasa loob ako ng administrative work sa Department of Health, hindi ba? Okay. Yung ibang nagtatrabaho sa iba, sa labas ng mga ospital, sa labas ng mga health facilities, lalo na sa mga BPO, lisensyado ba sila? Mga nurses? Yung iba dyan? Yes, Aljo. Okay, Yes, Aljo. Ulitin ko yung datos. Yun yung 700,000 na nakita namin sa datos ng PRC. Mga i-breakdown natin, no, sa mga lisensyado as of December 2023 with an active PRC ID. 546,052, 546,052 na nurses. Physicians, 96,569, and midwives, 70,749. Pero, suma total, ang mga nasa loob lang ng health facility, pag tinotal mo, kinds of health workers, 307,257. Ang problema kasi, mababa ang sweldo sa mga private hospital. Ano po ang masasabi ng health department dyan? Kulang pang benepisyo. Doon nga kami actually napapakamot ng ulo. Parang if you notice, i-emphasize ko, no, hindi sa public hospital mababa yung sweldo, nasa private hospital. Ayun na nga. So kami titingnan namin ano kayang mga dahilan, no? Bakit ganyan? May mga dahilan kami nakikita na minsan baka kasi konti, hindi ko alam pero baka yung nga nangyari, baka mas konti ang ating public hospitals compared sa ating private hospitals in terms of bed capacity. Kasi mas marami yata ngayon ang nagpupunta na para pa nga sa private centers. So, yan yung isa sa mga pwedeng solusyon na tinutugunan nila ng DOH, nagpapagawa through enhancement ng mga ospital, no? And even yung mga sinasabing specialty centers sa mga rehiyon, binubuo rin yan. Pag yan natapos, Aljo, hindi lang yan, no? Pati yung mga clinics, yung mga cost centers na sinasabi, kailangan ng mga nurses yan, kailangan ng mga doctors. So, para bang baratin, no? Sabi sa private sector, para hindi ba baratin na sasabihin, kasi kailangan nyo kami. Sasabihin ng DOH, meron kami, mga hospital, dito kayo mag-apply. Nakausap nyo na ba ang PHAPI dyan? Ang Private Hospitals Association of the Philippines sa nila na mababang sweldo sa kanila? Nakakausap namin ng pero sa ating sistema ng gobyerno, di kasi natin pwedeng utusan yung private sector, 'di ba? Ang tinatawag diyan free market principles. Yung sinabi ko po na solution na gumagawa kami ng mga ospital na kontrolado ng DOH, and also kami ay kaisa ng mga health workers kapag nag-a-advocate para sa mas mataas na sweldo sa DGM, and hindi lang sa kanila pero sa private sector na rin. Pero actually, Aljo, nabanggit ko na nga, no, we can only speak so much for the public sector. Kasi yun, pag tinaas ng DBM kung kanilang mamarapatin ang sweldo para sa mga health workers, syempre, susunod ng public sector. Pero ang private, hindi sila bound. Okay. Sa mga pampublikong ospital na mas malaki ang pasahod, magkano ba entry level dyan, sir?
Magbago ka? Hindi ko kabisado yung exact number pero kung di ako nagkakamali, baka nasa 30 to 40,000 na yata eh. Oo, malaki sweldo ha. Sa mga pampubliko ospital, may kakapusan ba ng healthcare worker din? Actually, sa papubliko, ito ang interesting thing dyan, Aljo. Okay. Sa aming datos, hindi ko I can say, marami kaming unfilled positions. Ibig sabihin, may mga plantilla, di ba, ang term sa gobyerno, may plantilla items yan, mga nurse, ganyan, mga doctors. Pero napansin namin hindi nagagamit lahat. Ang tingin namin kung bakit, baka kasi yung purpose, yung dahilan para dun sa item, hindi natugma. Meaning, nakausap namin yung mga kaibigan namin sa DBM at yung mga HR experts. Sabi nila, ang tawag scrap and build. Ibig sabihin, mga pwesto lang to, walang tao, walang mawawalan ng trabaho. Yung mga bakante na items na tingin namin na ikatagal-tagal lang nakapaskil, walang nag-a-apply, i-close namin, ika-cancel namin, tapos i-rebuild. Isa-scrap siya, i-rebuild. Maglalabas tayo ng ibang item na angkop sa pangangailangan or attractive sa mga nag-aantay na mag-apply. Kasi kunyari, baka merong item dyan masyadong mababa yung sweldo, edi isa-scrap yun, i-combine with the other mababang items para magkaroon ng isang item na mas mataas. Pero kasi Aljo, hindi ganun kabilis yung usapin na yun dahil kailangan, alam natin, nasan ba ang pangangailangan. Elmer Bondoc, Pangulo ng Philippine Nurses Association, nasa linya makakausap natin. Ginoong Bondoc, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Magandang umaga po, Sir Aljo. Anong reaksyon nyo sa datos na almost 200,000 daw ang kakulangan ng healthcare workers sa Pilipinas? Ito po yung nakakalungkot kasi kung bibilangin po natin, yung po nabanggit po ninyo, Sir Aljo, is 190,000 healthcare workers. Pero if we're going to look at it, majority of that 190,000 comprises the healthcare professionals in our sector, kami pong mga nurses. Talagang kulang po tayo ngayon. However, Sir Aljo, titignan po natin ang ating mga datos, meron po tayo approximately 500,000 nurses na nag-renew po ng kanyang license last year. Ang ating current data po, meron po tayong mga 199,000 of them working in primary healthcare facilities today. If we're going to look at it, meron po tayong 290,000 na mga RNs who are not working as RNs anymore. So yung pong gap po natin doon sa mga positions na hindi po napupunan ngayon ng mga nurses ay hindi po talaga konsepto na kulang po tayo ng mga nurses. Marami po tayong mga nurses pero opted not to work anymore in healthcare facilities. Kaya po meron tayong nursing shortage na tinatawag ngayon. Yun ang nakakalungkot. Dahil sa napakababang sweldo, tama ba? Pangunahin na po yan talaga, Sir Aljo. Talagang hindi po natin pipigilan ang ating mga kasamang mga nurses na lumipat ng kanilang trabaho at profesyon sapagkat ito po ay siyempre mga laking pangangailangan po ng bawat nurse na masuporta ng kanyang sarili at kanyang pamilya na hindi po nagiging dignified ng kanilang katayuan bilang healthcare professional sapagkat ang pasweldo po na ito ay hindi po sapat at tama para sa aming trabaho na ginagawa sa healthcare industry. Alright. Thank you so much, Elmer Bondoc, Pangulo ng Philippine Nurses Association.